Magandang gabi mga minamahal na mga kapatid, mga suki naming tagapakinig ng ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome na muli sa ating programa upang ating ipagpapatuloy ang pag-aaral na dati natin ginagawa. Ito po ay Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. At ako po ay nagagalak na makasama nyo muli sa pag-aaral ng banal na salita ng Panginoon. At ako'y umaasa na kayo po mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. At welcome din po at greetings sa ating mga viewers sa Facebook. Magandang gabi sa inyong lahat. Sa ating pagpapatuloy, mga minamahal na mga kapatid, tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, sa kitaasan po ng mga langit, sa gabing ito nandito muli kami upang ipagpatuloy namin ang aming pag-aaral ng inyong mga banal na salita. Gabayan niyo po kami sa pamagitan ng inyong banal na Espiritu at bigyan niyo kami ng makalangit na pangunawa na sa ganun ay lubos naming maintindihan ang paksa na aming pinapag-aralan ngayong gabi. At patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan at protektahan po ang aming mga tagapakinig mula sa sakit na COVID-19 at sa lahat po ng mga sakit at mga kasamaan na nangyayari dito sa lupa. Ilayo niyo po kami sa mga ganyan na mga pangyayari at nawa ay lahat po ay nasa mabuting kalagayan. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, ipagpatuloy po natin mga minamahal na mga kapatid ang ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Ituloy po natin ang ating pag-aaral ukol sa tanda ng Diyos sa kanyang bayan na ating sinimulan na kagabi na talakayin. Sa nakalipas na pag-aaral natin sa hula ng Revelation 13 verse 11 to 16 ay ating nakita na ang Amerika ay gagawa ng batas upang pilitin ang lahat na ipangilin ang araw ng linggo as a national day of rest, prayer and worship to God. At sino mang hindi susunod sa nasabing batas at hindi makakabili o makakabenta at kung patuloy at kapag sila ay patuloy sa paglabag ay ipinangako ng hayop na ipapapatay niya sila. Sa ganitong paraan ay magaganap ang hula na ang hayop na may dalawang sungay ay pinasasamba niya ang lupa at ang mga nananahan dito sa unang hayop na gumaling at gumaling ang kanyang sugat na ikamamatay. At ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman mga dukha at mga laya at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo. Ayan. Yan po yung nakasulat doon sa Apokalipsis 13 na gagawin daw po ng hayop na may dalawang sungay. At ito ay pasasambihin niya ang mga tao doon sa unang hayop. Na ang unang hayop, alam natin, kumakatawan naman doon sa simbahang Katoliko. At itong hayop na may dalawang sungay, kumakatawan naman sa Amerika. So, kasabay nito ay ibubuhos naman ng Diyos ang kanyang banal na Espiritu upang ipangaral ng kanyang iglesia na may kapangyarihan ang mensahe ng tatlong anghel sa Revelation 14 verse 6 to 11. Sa ngayon po ay pinangangaral, subalit hindi po wala pa po yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na ipinangako ng Panginoon tulad ng kanyang ipinangako doon sa kanyang mga sinaunang mga alagad na bago dumating ang Pentecostes sila naman nangangaral pero wala pa sa kanila yung kapangyarihan. Pero nung dumating yung Pentecostes, sila ay nangaral, nagpatuloy sa pangangaral pero
iba ang kanilang pangangaral sa panahon na yon, sapagkat sila ay nangangaral na may kapangyarihan. Yun. So ganon din ang mangyayari sa susunod, mga kapatid. Ang bayan ng Diyos sa ngayon nangangaral pa rin dito sa Three Angels Message, pero wala pa yung ipinangako ng Diyos na kapangyarihan na ibinuhos sa kanila. Pero dito sa panahon na ito, kapag ipipilit na po yung pangangaral ng araw ng linggo, pag ipipilit na po yung pagtanggap sa tanda ng hayop, ay ibubuhos ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu, at itong kanyang bayan ay mangangaral sa buong mundo na may kapangyarihan. Ipangangaral nila yung Three Angels Message na tinatawag. At sasabihin nila ng may malakas na tinig na ang mga tao ay dapat matakot sa Diyos at magbigay kalwalhatian sa Kanya, sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghatol at magsisamba sa lumalang ng langit at ng lupa. Yan po, igigiit nila yung punto na yon, kasi nga hinihingi ng hayop at that point in time na ang pagsamba ng tao ay mapunta sa Kanya. At ito naman, Amerika ay i-endorse niya yung idea na yon. Kaya para ang mga tao ay mabigyan ng pagkakataon na makapagpasya ng tama kung susunod ba sila o hindi, ay kikilusin ng Panginoon ang kanyang bayan para ipangaral nila yung ebanghelyo. At isa dito, ididiin nila na ang dapat sambahin ay yung lumalang sa langit at lupa, at ang mga nilalang ng Diyos tulad ng hayop at yung papa, gaano man kataas ang kanyang posisyon dito sa lupa, ay hindi pa rin siya karapat-dapat na sambahin ng tao. Dahil bawal yun. Hindi po pinapayagan ng Panginoon na yung para sa Kanya, yung pagsamba na para nauukol sa Kanya, ay agawin ng ibang tao. Na lalo na't ang aagaw ay yung kanyang nilalang mismo na mababa, iaangat na itataas na ang kanyang sarili na parang siya na ang Diyos. Ayan, hindi po pinapayagan ng Panginoon yun. At wawarningan ng lahat ng tao na kung sino man ay sumamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan, at siya ay pahihirapan ng apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng kordero. Ayan, so dahil sa pangangaral ng Three Angels Message sa kapangyarihan ng banal na espiritu, ang lahat ay maliliwanagan sa tunay na issue hinggil sa kontrobersya ng linggo na sabat ng tao at sa Sabado na sabat ng Diyos. Malilinawan ang lahat ng tao dyan tungkol dyan, dahil talagang maipapangaral yan sa buong mundo. At bawat isa ay may sapat na kaalaman upang makagawa ng isang matalinong pagpapasya. Dahil ayaw naman ng Diyos na paparusahan ang tao. Halimbawa, nangilin ng araw ng linggo, tapos paparusahan niya. Yun pala, yung tao na yun walang kamuang-muang doon sa issue. Para bang napasunod lang siya, na akala niya yun na nga ang tamang sabat. Hindi naman ganun ang Panginoon na kalupit. Ang Panginoon ay fair, and He is a righteous and loving God. Hindi basta-basta magpaparusa niya ng unfair na parusa. Yan po, mga kapatid. So, pagka ang naging malinaw na ang issue sa dalawang sabat na ito, at naintindihan ng mga tao kung bakit kung ano ang nasa likod nitong pangingilin ng araw ng linggo, at kung sino naman ang nasa likod sa pangangaral ng araw ng sabat. At pag naintindihan na ang issue doon ay pagsamba at saka kapangyarihan ng dalawang puwersa na nag-aagaw, pag naging malina na yon at ang bawat tao ay nakagawa ng pagpapasya,
Ayan, igagalang na ng Panginoon ang pagpapasya ng tao. So, batay sa pagpapasya ng bawat tao, ang mga nananahan sa lupa ay mahahati sa dalawang grupo. Yan. Ang una ay ang grupo ng tumanggap sa tanda ng hayop sa pamagitan ng kanyang pagpasya na ipangilin ang araw ng linggo na Sabat bilang pagpapahayag ng kanilang pagkilala at pagpapasakop sa authority ng Papa ng Simbahang Katoliko na siyang nag-utos na ipangilin ang araw ng linggo bilang Sabat. Yon. Ang ikalawa ay ang grupo ng mga tumanggap ng tanda ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagpasya na ipangilin ang ikapitong araw ng Sabado na Sabat bilang pagpapahayag ng kanilang pagkilala at pagpapasakop sa authority ng Diyos na lumalang sa langit at lupa at nag-utos na ipangilin ang ikapitong araw bilang Sabat. So, yan po ang issue na lilinawin. At kapag nalinaw na about isa ay nagkapagpasya, yon mahahati talaga ang tao sa dalawang pulutong. Ayan. So, ang tanong mga kapatid, anong tanda ang gusto ninyong tanggapin? Anong tanda ang gusto ninyong tanggapin? Ang tanda ng hayop na sinisimboluhan na sumisimbolo sa Simbahang Katoliko o ang tanda ng Diyos? Ayan po ang ating pagpipilian mga kapatid. Nasaan po kayo? Kung ako ay medyo matagal ng panahon na ako ay nakapagpasya dahil pinag-aralan ko ito, nauna lang akong nag-aral kaysa sa inyo. Kaya't nauna na akong nakapagpasya. Nakapagpasya na ako ilang taon nang nakalipas, mahigit 30 years na nakalipas na ako po ay nakapagpasya na ang gusto kong tanggapin ay ang tanda ng Diyos. At ang kapangyarihan na kung saan doon ako gustong magpasakop ay yung kapangyarihan ng Diyos. Ayan. So, kung sa inyo naman po na bago lang, kung bago lang pa lang kayo dito sa issue na yon, yan, ihaharap pinapaliwanag ko na sa inyo, meron pa po kayong pagkakataon na mamili. Hindi kayo pinipilit ng Diyos. Although pagdating ng araw, ipipilit talaga yan ng hayop o ng Romano Katoliko na tanggapin ninyo, pero may choice pa rin ang bawat isa sa atin. Hindi yan pwede na tanggalan tayo ng karapatan na mamili. Igagalang pa rin ng Diyos ang pagpapasya natin. So, kung gusto ninyo na tanggapin ang tanda ng hayop, ay di siyempre ipagpatuloy ninyo o kaya piliin ninyo ipangilin ang araw ng linggo bilang Sabat. Sa pamagitan nito ay maipapakita ninyo na kayo ay nagpapasakop sa kanyang authority to modify divine laws na binasa natin sa nakalipas. Kung gusto naman ninyo na tanggapin ang tanda ng Diyos, siyempre ang piliin ninyo ipangilin ay ang araw ng Sabado bilang Sabat. Sa pamagitan nito ay maipapakita ninyo na kayo ay nagpapasakop sa kanyang authority bilang manlalalang na at ang kanyang authority na magbigay ng utos para sundin ng kanyang mga nilalang. Yon. So may freedom of choice. Nasa sa atin po yan yung pagpipili. You have all the right to choose what you want to receive. Kung tanda ng hayop ba ang gusto niyong tanggapin o tanda ng Diyos, nasa sa inyo po. So ang pagpapasya, mga kapatid, ay nasa bawat isa sa atin. Tayo po ay binigyan ng laya na mamili kung anong tanda ang gusto nating tanggapin. Kung ang tanda ng hayop ba o ang tanda ng Diyos. Ngunit tandaan natin na sa likod ng dalawang tanda na ito ay may dalawang kapangyarihan na magkakontra o magkaaway. Okay? Anumang tanda ang pipiliin natin na tanggapin ay siguradong mayroon tayong makakabangga o makakaaway. Kung piliin natin ang tanda ng Diyos at umanib tayo sa iglesia ng Diyos, ang magiging kaaway natin ay siyempre si Satanas. Yan ang pangunahin at ang pamahalaan ng hayop na nasa kontrol ni Satanas. Ayan. At sigurado na kung piliin natin ang tanda ng Diyos at kumampi tayo sa Kanya, siguradong babakahin po tayo ni Satanas.
nakahula din po yan. Basahin po natin ang sabi ng Bible ukol dito. Sa Revelation 12 verse 17 ay sinasabi, at nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi, na siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos at mga may patutuo ni Jesus. So tandaan natin yung dragon dito, unang-una, it represents Satan, the devil. Yan. Ang babae naman dito, ang babae sa hula, kumakatawan yan sa iglesia. Ang malinis na babae, kumakatawan sa tunay na iglesia. Ang maruming babae, kumakatawan sa bulaang iglesia. Ganun po yan. So dito, in this case, ay nagalit ang dragon, si Satanas, doon sa babae, so sa iglesia. At ang ginawa, at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi. Okay, ang ibig sabihin, ang iglesia ito ay merong nalabi sa kanyang binhi. Yung binhi ng iglesia, tumutukoy po doon sa mga kaanib. At yung nalabi na hindi po, hindi tumalikod. Okay, kasi ang mangyayari dahil dito sa banta, dahil sa banta ng ni Satanas na babakahin at uusigin ang mga kaanib ng iglesia, may mga membro ng iglesia na matatakot at magbalingbing, ibig sabihin lilipat. Hindi na magiging tapat sa Diyos, kundi sila po ay mawalan ng lakas. Sila po ay ma-disappoint, mag-apostatize po yan sila. Tumalikod at sumunod po doon sa hayop at sumunod sa gobyerno, mangilin doon sa araw ng linggo, sa pagkaakala na sila'y maililigtas nila ang kanilang sarili. At alam naman natin na sa panahon ng kagipitan, ang gagamitin yan na pang banta is sasabihin na kung hindi mo i-give up ang iyong pananampalataya, ay pahihirapan namin kayo. Hindi ka makabili, hindi ka makabenta ng iyong produkto, magugutom ang pamilya mo at uusigin ka pa. Kaya mas mabuti sa iyo is i-give up mo na yung pananampalataya mo na iba sa tinuturo. Makiisa ka na sa amin, yun ang kanina sasabihin. So meron pong mga tatalikod niyan, pero merong nalabi sa kanyang binhi na sinasabi dito na magpatuloy na tapat pa rin. Ayaw mag-give up sa kanilang pananampalataya. Ayaw nilang talikuran ng Diyos. Kaya dito magagalit ngayon ang dragon o si Satanas at kanyang babakahin sila. Bakit? Ano bang naging nakaugalian nila? Na ayaw nilang baguhin. Sabi dito, siyang nagsisitupad ng mga utos ng Diyos. O tandaan ninyo, ang issue pa rin dito is yung pagtupad sa utos ng Diyos. Kasi nga, naipaliwanag natin sa nakalipas na kapag po ikaw ay magiging tapat sa pangingilin sa araw ng linggo, tuturuan ka talaga na lalabag sa kautusan ng Diyos. Anong lalabagin mo? Yung utos ng Diyos na magtrabaho ka sa 6 na araw at sa 7 araw na araw ng Sabado ay magpahinga ka. Malalabag mo yun. Kasi magtatrabaho ka naman doon sa araw na yon at sa unang araw ng Sanlinggo na yung Sunday, na sa halip na doon ka magtatrabaho, diyan ka naman pagpapahingahin. Ayan. So, sa desire mo na pagsusunod ka doon na magpahinga ka, lalabag ka sa kautusan ng Panginoon. Itong mga tao na ito, itong mga tunay na iglesia ng Panginoon, itong nalabi, ito ayaw nilang i-compromise ang kanilang pananampalataya. Magpatuloy pa rin sila sa pagsunod talaga sa kautusan ng Diyos. They don't want to compromise their faith. Kaya sila ngayon ang target ng kaaway na babakahin. At anong gagawin? Uusigin. Ayon dito sa Revelation 13 verse 15 to 17 ay ang ganito ang pagkasulat ng hula. At siya ay pinagkaloobang makapagbigay ng hininga sa larawan ng hayop upang ang larawan ng hayop ay makapangusap
at maipapatay naman ang lahat ng hindi sumasamba sa larawan ng hayop. Ayun, so ipapapatay daw. At ang lahat, maliliit at malalaki at mayayaman at mga dukha at mga laya at ang mga alipin ay pinagbigyan ng isang tanda sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili, huwag makabili o makapagbili ang sinuman kung siyang kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay ng pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Ayun. So, ibig sabihin, yung umpisa, hindi pa sila gaanong malupit. Ito pa lang, parang economic sanction ang kanilang gagawin. Kung magbebenta ka, ikokontrol nila ang market. Tapos kung may ibebenta ka, ayaw nilang ipatronize. Ayaw nilang bilhin. Ngayon, kung gusto mo namang bibili ng pangangailangan mo, pag nalaman na ikaw ay hindi nakikiisa sa kanila, ay hindi ka naman nila bebentahan. Yun ang mangyayari doon. Yung pagkakasunduan nila na ganon. Pero, pag nakita nila na hindi ka pa rin matitinag sa iyong pananampalataya at iyong katayuan, pahihigpitan ngayon nila ang kanilang ang parusa. Gagawin na nila na kamatayan ang parusa ng hindi mo pakikiisa sa kanila, ng hindi mo pagtanggap ng tanda ng hayop, ibig sabihin ng hindi mo pagpayag na lumabag sa araw ng Sabat ng Panginoon at sumunod sa Sabat ng Papa. Iyon ang mangyayari. So, sa kabilang banda naman, kung piliin natin na tanggapin ang tanda ng hayop, at hindi, parang hindi yung tanda ng Diyos ang ating susundin, kundi mag-apostatize tayo, o kaya para sa amin na dating nangingilin ng araw ng Sabat, kung kami mangilin sa araw ng Linggo, magiging apostasy ang tawag sa amin yon. Pero sa inyo, kung hindi nyo pa nasubukan, hindi pa kayo nangingilin ng Sabat at ipagpatuloy nyo yung pangingilin nyo ng Linggo, hindi apostasy ang tawag doon kasi hindi naman kayo minsan ay tumanggap doon sa katotohanan. So, pero ganoon pa man, sa panahon na ito na nagiging clear ang issue, kung piliin ninyo pa rin na ipagpatuloy ang pangingilin ng araw ng Linggo at tanggapin ninyo ang tanda ng hayop, totoo na hindi kayo babakahin ni Satanas at hindi kayo uusigin ng hayop. Ngunit hindi rin kayo ligtas dahil ang magiging kaaway ninyo ay ang pamahalaan ng Diyos. Yan. At kung kami ay mag-apostatize at sasamahan namin kayo doon sa pagtanggap ng tanda ng hayop dahil kami takot na usigin, ay hindi rin ibig sabihin na maging ligtas na rin kami. Ligtas nga doon sa banta ng hayop na uusigin tayo. Pwedeng bilhin nila yung produkto natin, makabibili tayo ng pangangailangan natin. Ang masama dito ay hindi naman tayo ligtas sa kamay ng Diyos. Bakit? May tutuparin naman niya yung kanyang sinasabi na kung papanit tayo doon sa hayop, siya ang magiging kaaway natin. At dahil para bang nagdideklara tayo na doon tayo kumampi, tapos kalabanin natin ang Panginoon. Ganon yung interpretasyon doon. Kasi kung doon ka sa kalaban ng Diyos pumanit, di makakalaban mo ang Diyos. Ganon po. Kaya, ang hatol naman ng Panginoon, ang parusa ng Panginoon doon sa mga kumakaaway sa Kanya, itong Revelation 14 verse 9 to 11, sabi doon, kung ang sino man ay sumasamba sa hayop at sa kanyang larawan at tumanggap ng tanda sa kanyang noo o sa kanyang kamay, ay iinumin din naman siya ng iinom din naman siya ng alak ng kagalitan ng Diyos na nahahandang walang halo sa inuman ng kanyang kagalitan. At siya ay pahihirapan ng apoy at asopre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan ng Kordero. Ayan. So,
So, ibig sabihin na ang mangkok ng kagalitan ng Diyos na ipaiinom o ipadadanas sa mga tumanggap ng tanda ng hayop, na pag-araman natin na ito pala ay tumutukoy doon sa 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos na binabanggit sa Revelation chapter 16 verse 1 to 21. Yan. So, wala tayong patutunguhan. Either na kung kakampi tayo sa hayop at tanggapin natin yung kanyang tanda, paparusahan tayo ng Panginoon. Pero makakaibigan natin ang hayop, ang gobyerno at saka yung mga ang Romano Katoliko, mga Protestante na tumalikod, makakasama natin. At mapayapa ang buhay natin sa piling nila kasi hindi nila tayo uusigin. Ang problema, ang Panginoon naman ang uusig sa atin. Kung dito naman tayo papanig sa Panginoon at tanggapin natin yung kanyang tanda, ang kakalabanin naman tayo ng nitong mga kalaban ng Panginoon. So, either way na pipiliin natin ay may dadanas tayo ng pag-uusig. Either na pag-uusig ng Panginoon sa atin, pagpaparusa ng Panginoon sa atin, o kaya pag-uusig ng hayop ang ating dadanasin, o diretso na pagsasalita ni Satanas, kasi si Satanas naman ang nasa likuran niyan. So, saan ngayon ang gusto natin na saan tayo paano ba yun? Pagkasalita no? Saan tayo ngayon? Sino ang pipiliin natin ngayon na magpaparusa sa atin? Ang Panginoon o yung hayop? Pagka pinili natin na hindi baling parusahan tayo ng hayop, mas maganda pa rin yun kasi ang Diyos naman ang magtatanggol sa atin. At patayin man tayo, sabi ng Panginoon na pag namatay tayo sa natapat sa Kanya, may pangako naman siya na bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan pa rin. Pero kung tayo naman ngayon ay natakot tayo doon sa hayop at kalabanin natin ang Panginoon, kumampi tayo sa hayop at ang Diyos ang kalabanin natin, pag tayo ay namatay sa parusa ng Panginoon, wala namang magagawang tulong itong hayop sa atin. Hindi naman niya tayo pwedeng buhayin at pagkalooban ng buhay na walang hanggan. Ayun. So ang ibig sabihin, kung ating timbangin is it would be better na dito tayo kumampi sa Panginoon. Dahil mawalan man tayo ng buhay temporarily, ay ibabalik sa atin ng Panginoon. Pero kung dito tayo sa panig ng hayop, parurusahan tayo ng Panginoon, mawawalan tayo ng buhay, hindi naman tayo matutulungan ng hayop. Kasi pati siya, parurusahan din. Ayan. So, ayan. Ngayon, titignan natin yung sinasabi na dadanasin natin kapag tayo po ay kumampi sa hayop. Sabi niya na paiinom sa atin yung galit ng Diyos. At yun nga, nabanggit natin na yung sa Revelation 16 verse 1 to 21, naroon po yung pagsasalaysay doon sa 7 mangkok ng galit ng Panginoon. At ito ay dadanasin ng mga tumanggap ng tanda ng hayop. Kaya sabi ng verse 1 and 2, at narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa sanktuaryo na nagsasabi sa 7 anghel, humayo kayo at ibuhos ninyo ang 7 mangkok ng kagalitan ng Diyos sa lupa. At humayo ang una at ibinuhos ang kanyang mangkok sa lupa at naging sugat na masama at mabigat sa mga taong may tanda ng hayop na yaon at nangagsisimba sa kanyang larawan. So ang itong sugat na ito na sa ibang pagkasalita diyan ay mahapding sugat o kaya pigsa, dadanasin o ipararanas yan sa mga tumanggap ng tanda ng hayop. Pero hindi lang yon, isa pa lang yan. Tapos pasusundan yan ng 6 pa na sunod-sunod. Yan.
So, ang punto dito mga kapatid, ang matatamaan ng mangkok ng kagalitan ng Diyos at pahihirapan dahil dito ay yaon lamang tumanggap ng tanda ng hayop. Kahit ibubuhos dito sa lupa, pero sila lang talaga ang matatamaan. Ang mga tumanggap ng tanda ng Diyos ay hindi pahihirapan. Ibig sabihin, hindi sila matatamaan nito. Na kasama ang mga tumanggap ng tanda ng hayop. Tanging ang mga tumanggap lang ng tanda ng hayop ang maapektuhan at maghihirap. Pero itong mga tumanggap ng tanda ng Diyos, protektado sila ng Panginoon. Basahin po natin ang sabi ng hula sa Ezekiel chapter 9 verse 5 to 7. Dito po nakahula na pagdating po ng pagpaparusa ng Panginoon dito sa mga walang tanda ay hindi maapektuhan yung mga may tanda. Okay. Basahin natin. At sa mga iba ay sinabi niya sa aking pakinig, magsiparoon kayo sa bayan na magsisunod sa kanya at manakit kayo, huwag magpatawad ang inyong mata o kayo man kayo man ay mahabag. Lipulin ninyong lubos ang matanda, ang binata, at ang dalaga, at ang mga bata, at ang mga babae. Ngunit huwag lalapit o huwag lumapit sa sinumang lalaki o tao na tinandaan o may tanda. Yan. At inyong pasimulan sa aking sanktuaryo. Yan. So, hindi yung magbibigay ng parusa, yung magpapahirap sa mga tumanggap ng tanda ng hayop ay hindi siya magkakamali na hindi niya na idamay itong mga may tanda kasi may utos sa kanila itong mag-implement ng parusa na saktan na walang patawad itong mga lumalapastangan sa kautusan ng Diyos. May utos sa kanila na sabi, huwag kayong lumapit sa sino mang lalaki na tinandaan o may tanda sa kanilang noo. Yan mga kapatid. Sa English nga, maganda itong pagka-English sa verse 6 Slay utterly old and young, both maids and little children and women, but come not near any man upon whom is the mark, and begin at my sanctuary. Anong sabi doon? Come not near anyone upon whom is the mark. Huwag kayong lalapit doon sa mga taong tinandaan o may tanda sa kanilang noo. Sa noo nga ba? Sa noo yan mga kapatid. Sabi dito Ibig sabihin mga kapatid na bago dumating pala ang pagbuhos ng mangkok ng kagalitan ng Diyos, yung 7 salot na yon, bago ibuhos dito sa lupa, ay mayroong natatanging gawain ng pagtatatak o paglalagay ng tanda ng Diyos sa noo ng mga tao. Kasi nga natandaan natin dito na pag ibuhos na yung salot na yon at yung inatasan ng Diyos ay humayo na para hamakin itong mga at pahirapan itong mga lumalapastangan sa Diyos at mga lumalabag sa kanyang mga kautusan, ay meron yung utos sa kanila na huwag nyong lapitan o hamakin itong mga taong may tanda. So ibig sabihin, previous to that, meron ng gawain ng pagtatanda pala. Gawain ng paglalagay ng tanda. Ayan po ang pinakapunto. Gawain ito ng pagtatatak o pagmamarka o paglalagay ng tanda sa noo ay ipinakita sa pangitain kay Ezekiel. At sinulat naman niya ito dito sa Ezekiel chapter 9 verse 1 to 4. Yung binasa natin kanina, yung 5 to 7. Na doon na yon sa pag-apply na yung pagpaparusa na. Pero dito sa verse 1 to 4 ay isinalaysay na bago dumating yon yung pagpapahamak, pagpaparusa dito, pagpapahirap dito sa mga lumalabag, ay merong gawain pa na muna na isasagawa na yung paglalagay ng tatak. Basahin po natin verse 1 to 3. Nang magkagayoy sumigaw siya sa aking pakinig ng malakas na tinig na nagsasabi,
magsilapit yaong mga may katungkulan sa bayan na bawat isa'y may kaniyang pangpatay na almas sa kanyang kamay. At narito, 6 na lalaki ay nagsipanggaling sa daan ng mataas na pintuang daan na nalalagay sa dako ng hilagaan. Sa bawat isa'y may kanyang pangpatay na almas sa kanyang kamay. At isang lalaki ay nasa gitna nila na nakapanamit ng kayong lino na may tintero ng panunulat sa kanyang tagiliran. So ganun yung paglalarawan, no? May isang lalaki doon na may dala na gamit na panulat. May tintero ng panunulat sa kanyang tagiliran. At siya ay nagsipasok at nagsitayo sa siping ng tansong dambana. At ang kalulhatian ng Diyos ng Israel ay umilanglang mula sa kerubin na kinapapatungan hanggang sa pintuan ng bahay. At kanyang tinawag ang lalaking nakapanamit ng kayong lino na may tintiro ng panunulat sa kanyang tagiliran. At sinabi, verse 4, at sinabi ng Panginoon sa kanya, pumaroon ka sa gitna ng bayan at gitna ng Jerusalem at maglagay ka ng mga tanda sa mga noo ng mga taong nangabubuntong hininga at nagsisidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagawa sa gitna ni Yahon. Ayun. So nakita nyo, ito na po yung pangitain doon sa gawain ng paglalagay ng tanda sa noo ng mga taong nangabubuntong hininga at nagsisidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nangyayari sa lipunan. Ayan po mga kapatid. So bago po yung pouring of the 7 plagues na tinutukoy doon na galit ng Panginoon, bago ibuhos yun, ay meron pang habang bukas pa ang panahon ng kaligtasan, ay merong special work of sealing or putting a mark upon the forehead ng mga tao na hindi nakikiayon sa masamang gawain dito sa lupa. So sino ang mga taong malalagyan ng tanda sa kanilang mga noo? Sila yung mga taong nangabubuntong hininga at nagsidaing dahil sa lahat na kasuklam-suklam na nagawa sa gitna ng bayan. Ibig sabihin na sila yung mga taong hindi nakikipag-participate sa mga masasamang gawain na nangyayari dito sa lupa. Sila yung mga taong hindi sumasama sa paglabag sa mga kautusan ng Diyos. Yan. Halimbawa, naging laganap ang pagnanakaw o hindi sila naakit na magnakaw. Naging laganap man ang korupsyon, hindi sila sumasama ng mga korupsyon. Ayan. At naging laganap man ang hiwalayan ng mga mag-asawa, ay hindi sila gumagaya. Hindi nila hinihiwalay ang kanilang mga asawa. Yun ang mga tapat na Kristiyano. Yan po. So, ang tanong mga kapatid, ano ang ipinaalam ng Diyos kay Propeta Ezekiel na tanda ng Diyos sa kanyang bayan? Kasi ito nga, na pinaalam sa kanya na meron palang paglalagay ng tanda sa noo ng mga tao na matutuwid, na nakikita nila yung kasamaan, nagbubuntong hininga sila kasi nalulungkot sila na ang pangalan ng Panginoon ay nalalapastangan, at nalulungkot sila dahil hindi ginagalang ng mga tao ang kautusan ng Diyos. Ayan. At nalulungkot din sila dahil alam nila na itong mga tao ay may pagkakataon sanang maligtas. Pero sila ay pinili nila yung gumawa ng masama. Yamang meron naman silang pagkakataon sana na gumawa ng mabuti, but they chose to do the wrong thing. Ito ang kinalulungkot ng mga tao na ito. Pinakita ng Panginoon na may gawain ng paglalagay ng tanda. So ang tanong dito is yamang ipinakita ng Panginoon, ipinaalam kay Ezekiel kung ano yung gawain ng paglalagay ng tanda. Ano naman ang pinaalam ng Panginoon sa kanya na tanda ng Panginoon?
Basta lang ba ipinaalam niya na may paglalagay ng tanda sa noo, pero hindi naman niya ipinaliwanag kung ano yung tanda na yon. Ay kung hindi pinaliwanag ng Panginoon kung ano yung tanda na yon, di hindi malalaman ng tao kung paano nila matanggap yung tanda na yon. So somewhere along the line, kailangan sabihin ng Panginoon. At totoong sinabi niya, inihayag na nga kay Ezekiel Yung binasa natin kanina, yung chapter 9 ng Ezekiel. Ngayon, dito tayo sa chapter 20. Sa chapter 20 verse 12, sabi, bukod dito'y ibinigay rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang maging tanda sa akin at sa kanila. Upang kanilang makilala sa akin, makilala na ako ang Panginoon na nagpaging banal sa kanila. So ano ang sabi niya dito? Ibinigay daw niya ang kanyang mga sabat. Bakit sinabing mga sabat? Kasi every week merong sabat So marami pong sabat sa isang taon yan Yang lahat ng sabat na yon, every week merong isang sabat, ikapito. Tapos next week, ikapito, sabat na naman. So there will be about 52 sabats a year. So itong sabat ng Panginoon na ito, sabi, ito ay magiging tanda sa kanya at sa kanyang bayan. Okay, pero paano ito magiging tanda? Pinaliwanag din niya, magiging tanda lamang kapag ito ay ipinangilin ng mga tao. Saka lang magiging tanda, magsilbi na tanda kapag ipinangingilin ng mga tao. Kaya ito po, paliwanag niya sa verse 20. At inyong ipangilin ang aking mga sabat, at mga magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako ang Panginoon ninyong Diyos. So yun po ang tanda na talagang tayo ay sumasamba sa tunay na Diyos. Ito kung ipangilin natin ang araw ng Sabat. Kaya pansinin niyo na dagdag na paliwanag ito sa verse 12, kasi sa verse 12 sinabi lang na ibinigay rin naman sa kanila ang aking mga sabat upang magiging tanda sa atin at sa kanila. Pero pinaliwanag dito na magsilbi lang na talagang tanda kapag ipinangilin yung araw ng sabat. Kaya sabi niya, at inyong ipangilin ang aking mga sabat at mga magiging tanda sa akin at sa inyo. Tulad lang ng doon, halimbawa, sa eskwelahan, may mga estudyante. Okay. Di may gwardiya dyan sa gate. Sabi nila, para makilala na kayo ay estudyante, kailangan na gamitin niyo yung uniform ninyo at saka yung ID ninyo. So, magiging tanda lang yon, yung uniform at saka yung ID na kayo estudyante sa paaralan na yon kapag ginamit ninyo. Pero kung hindi nyo ginamit, paano magiging tanda sa inyo yan kung hindi nyo ginamit? Halimbawa, estudyante nga kayo pero pumunta kayo doon, wala kayong ID, nakalagay doon no ID, no entry. Kahit sasabihin mo na estudyante naman ako dito, kilala nyo naman ako, estudyante ako. Estudyante, bakit hindi ka gumamit ng ID mo? Di ba alam mo naman yung patakaran na sabi doon, no ID, no entry? Ba't hindi mo dala yung ID mo? Kung totoo kang tapat ka na estudyante, di dala mo sana yung ID mo. Tapos sa panahon na sa araw na dapat mag-uniform, pumunta ka rin, hindi ka rin naka-uniform. So paano yon? Yung uniform, tanda yon, pero hindi nagiging tanda para sa iyo kasi hindi mo nga ginamit Yun. So ganon din yung Sabat, na kahit nandyan na yung araw ng Sabat na ibinigay ng Panginoon, nandun na yung 4th commandment, ipangilin. Pero kapag hindi mo yan ginagawa, hindi mo pinapractice, it will not serve as a sign between God and you na siya ang iyong Diyos at ikaw naman ang kanyang anak. Kasi hindi mo yan ginamit. Yun po ang ibig sabihin. So ang Sabat ng Panginoon ay magiging tanda sa Diyos at sa atin kung ito ay ating ipinangingilin tuwing ito ay darating every 7th day of the week. Pero kung ang Sabat ay hindi natin ipangingilin at ito ay hindi magiging tanda sa atin at sa Diyos. Kaya yon po ang sabi, kinakailangan talaga ipangilin. Dito, basahin natin ulit. Hindi ulit. Yung ibang talata naman. Dito sa Exodus 31 verse 12 to 17. At ang Panginoon nagsalita kay Moses na sinasabi, salitain mo rin sa mga anak ni Israel
na iyong sabihin. Katotohanan ipangilin ninyo ang aking mga sabat, sapagkat isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga lahi, upang inyong makilala na ako ang Panginoon na nagpapabanal sa inyo. Yon. Inyong ipangingilin ang sabat nga, sapagkat yaw ipangilin sa inyo. Bawat lumalabas tangan ay walang pagsalang papatayin, sapagkat sino mang gumagawa ng anumang gawa sa araw na yaon ay inihihiwalay ang taong yaon sa kanyang bayan. 6 na araw na gagawin ang gawain, datapwat ang ika-7 araw ay sabat na takdang kapahingahan. Pangilin sa Panginoon. Sino mang gumawa ng anumang gawa sa araw ng sabat ay walang pagsalang papatayin. Okay, yung pagpapatay dito ay nabilong po dun sa civil, obligation ng civil. Ngayon, dito po sa church, hindi na, sa ngayon po, sa under ng Old New Testament, hindi po natin hawak ang civil. Hindi katulad dun sa Israel noon na merong humahawak sa civil, may humahawak sa religion. Kaya nga nandun si Aaron, siya naman ang sa religion, si Moses siya yung sa may hawak din ng civil. Okay, dito sa panahon ng Israel, tinanggal na po yung civil power sa bayan ng Diyos. Kasi nga ang umiiral ay gobyerno. Under na tayo sa ibang gobyerno. So wala na yon. Kaya nga dito sa New Testament, ang mga tao, hindi lang naman yung lumalabag sa Sabat noon ang pinapatay. Kahit yung mga nangangalon niya noon, pinapatay, diretso yan at saka iba pa. Yung mga nagsasalamang kanong araw, pinapatayan. Pero ngayon, wala na po yun. Hindi na binigay yung civil power sa church na ipatupad itong death penalty sa mga lumalabag. Kaya makikita ninyo na sa ngayon, hindi lang dito sa amin, kundi sa lahat ng iglesia, hindi po pinapatay yung mga lumalabag na mga membro, kundi pinapayuan at pinapangaralan para magbago. Dahil kung hindi naman siya magbabago, hindi pa rin papatayin ng iglesia, pero siyempre ipinapaubayan na ang paghuhukom sa Diyos. Diyos na ang bahala doon. So yan po mga kapatid ang paglilinaw dyan. Baka sasabihin nyo, delikado pala yan. Bakit hindi pala pinapatay ngayon yung mga lumalabag sa araw ng Sabat? Yun. So naging malinaw po na yan sa atin. Ngayon, may isang gusto kong linawin dito, kasi sabi dito ay magiging tanda sa inyo at lahat ng mga lahi ninyo. Ito po mini-misinterpret ng ibang mga tao. Sabi ko nila na ito po ay magsilbing tanda lamang para lang sa Israel, pero hindi sa lahat ng mga mananampalataya. Yan po ay ating sasagutin mamaya. Pero yung sabi dito, paano daw po ipangilin? Sabi po na huwag tayong magtrabaho sa araw ng Sabat. Pero ibig lang sabihin ba na pag ipangilin natin yon para magiging tanda, huwag tayong magtrabaho, ibig bang sabihin na matulog na lang tayo sa araw ng Sabat? Hindi po, meron pa po tayong gagawin. Ayon sa Leviticus 23 verse 3, 6 na araw na gagawa ka, datapwat sa ika-7 araw ay Sabat na takdang kapahingahan, siyang banal na pagpupulong. Yon. Anumang gawa ay huwag ninyong gagawin, isang Sabat sa Panginoon sa lahat ng inyong tahanan. So ang ibig sabihin, kaya pala pinapahinga tayo, huwag tayong papasok sa ating gawain na regular, para meron tayong panahon na dadalo sa pagpupulong. So ibig sabihin, yung Sabat ng Panginoon ay araw ng pahinga at araw din pala ng pagsamba. Yan. So it is not only a day of rest, but it is also a day of public worship. Yan po ang tandaan natin yan. Ang akala kasi din ng iba, pahinga lang. Hindi, this is a day of rest. Kaya dito po sa Ezekiel 46 verse 1 to 3, ganito po. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, ang pintuang daan ay sasarhan sa 6 na araw na iginagawa. Ngunit sa Sabat ay bubuksan at ang prinsipe ay papasok sa daan ng portiko na pintuang daan sa labas. At maghahanda ang mga saserdote ng kanyang handog na susunugin at ng kanyang mga handog tungkol sa kapayapaan.
At siya ay sasamba sa mga pasukan ng pintuang daan. Kung magkagayoy, lalabas siya, ngunit ang pintuang daan ay hindi sasarhan hanggang sa hapon. At ang bayan ng lupain ay sasamba sa harap ng Panginoon sa mga Sabat. O, so nakita ninyo po, ang simbahan, yung templo po doon sa una, pag-anim na araw ng trabaho, sa i-close yan. Tapos, bubuksan lang yan sa araw ng Sabat kasi gagamitin sa pagsamba ang templo. Yan po ang pinakapunto doon. So, yun ang mag-confirm na yung araw ng Sabat ng Panginoon na ikapito, yung Sabado, ay hindi lamang araw ng kapahingahan, kundi ito ay araw ng pagsamba. It is a day of rest and worship. Okay. Ngayon, balik tayo doon sa sabi na kasi na palibhasa, nabasa natin kanina sa Exodus 31, na ito ay tanda sa inyo at sa inyong lahi. Ang interpretation naman nila dito, dahil ito ay lahi ng Israel, para lamang din daw sa Israel. Yan po ay isang mali na interpretasyon yon. Bakit kanyo na hindi? Kasi hindi naman yun yung idea ng Panginoon. Sinabi lang doon sa kanila at sa kanilang lahi kasi sila nga yung sila nga sa panahon na yon yung bayan na o bansa na sumusunod. Kaya ini-address sa kanila pero hindi ibig sabihin na para sa kanila lang. Mali yun na interpretation. Kagaya ng sabi doon, go and preach, go ye into all the world and preach the gospel unto all nations. Kanino ba binigay yan? Di binigay doon sa mga alagad ni Kristo nung araw. Ngayon, kung ang interpretation natin ay dahil binigay sa kanila, ay hindi naman tayo kasali doon, hindi para sa atin, mali na interpretation yun. Ang punto doon, kaya binigay sa kanila yung utos na yun, ipangaral ng ebanghelyo, sapagkat sila yung tumanggap ng ebanghelyo na yun. Ngayong patay na sila, tayo naman na tumanggap ng ebanghelyo ngayon, mag-apply yung utos na yun para sa atin. Yan. So ganun din dito sa sinabi ng Israel ng Panginoon na para sa Israel yun, sapagkat at that time, Israel lang naman yung kanyang tumatayong bayan niya. Ngayon, kung nangamatay na sila, kung tayo ngayon yung tumatayong bayan ng Diyos, so para sa atin na yun, nalipat na sa atin. Ganun po yung idea. Kaya, in reality, para yan sa lahat ng tao. Pero, siyempre, ang magpa-practice, yung mga gusto. Yung ayaw mag-practice, ay hindi nila pinapractice yun. Hindi sila nangingilin. Ito po ang sabi ng Marcos chapter 2 verse 27 and 28. At sinabi niya sa kanila, ginawa ang Sabat dahil sa tao o para sa tao at hindi ang tao nang dahil sa Sabat. Kaya't ang anak ng tao ay Panginoon din naman ng Sabat. O nakita niyo, yung araw ng Sabat ginawa daw ng Panginoon yon. Pero para kanino? Para sa tao. Ay yung tao dito, yung generic term yan. Hindi para sa Hudyo ginawa yun. Before there was a Jew, the Sabbath already existed, and that is for all men. Ayan po. Kaya lang ang mga Hudyo ang nagpa-practice noon kasi sila nga yung willing na sumunod sa Panginoon. Yung mga kasamahan nila na ibang mga tribo, para din sa kanila sana yon, pero binabaliwala naman nila yon, so hindi na nag-apply sa kanila yun. So ganun din po ngayon. At magpapakita na talagang hindi lang para sa Hudyo ang intention ng Panginoon na magsilbing tanda yung Sabat. Mababasa natin dito sa Isaiah 43 verse 10 na itong mga Israelites pala ginawang saksi. Sabi doon, kayo'y aking mga saksi, sabi ng Panginoon, at aking lingkod na aking pinili upang inyong maalaman at magsisampalataya kayo sa akin at inyong matalastas na ako nga, walang Diyos na inanyuan na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos ko. Ayun. At bilang saksi, anong kanilang gawain? Sa Isaiah 49 verse 3 and 6, at sinabi niya sa akin, ikaw ay aking lingkod, Israel, na siyang aking ikaluluwalhati. Oo, kanyang sinabi, totoong ikaw ay aking ibinigay na pinakailaw sa mga hentil upang ikaw ay maging aking kaligtasan hanggang sa wakas ng lupa. O nakita nyo, sila pala ay ginawa na pinakailaw sa mga hentil. Ibig sabihin, yung binigay sa kanila yun na katotohanan,
yung kautusan ng Diyos at lahat ng mga mabubuting aral ng Panginoon binigay sa kanila, pero bilang saksi sa buong sanglibutan dapat ituro nila doon sa mga hentil, yung ibang mga bansa. Ayun. So hindi lamang para sa kanila yun. So it is a wrong interpretation to say na dahil sinabi na tanda para sa kanila at sa kanilang lahi ay exclusive na para sa kanila. Kung ganon, ay hindi nila dapat i-share sa ibang bansa. Mali po yun. Kasi dapat ito bilang pinakailaw ng mga hentil, dapat i-share nila sa mga Gentile world. At ito pa, kaya ang panukala ng Panginoon dito kay sa Isaiah 56 verse 1 to 6, mababasa natin na maging yung mga taga-ibang bayan, kung nalaman nila yung tungkol sa pabalitan ng kautusan ng Diyos, lalo na sa Sabat, at ipangingilin nila, sila ay tinatanggap ng Diyos at kinikilala na kanyang bayan. Basahin po natin. Ganito ang sabi ng Panginoon, mapalad ang taong gumagawa nito at ang mga anak ng tao na nangingilin ng Sabat upang huwag lapas tanganin. At huwag ding magsalita ang taga-ibang lupa, o taga-ibang lupa, ibig sabihin hindi Israelite yan, o hindi Hudyo, na nakalakip sa Panginoon na nagsasabi, tunay na ihihiwalay ako ng Panginoon sa kanyang bayan. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoon tungkol sa mga nangingilin ng aking mga Sabat at pumipili ng mga bagay na nakalulugod sa akin, sila'y bibigyan ko sa aking bahay ng alaala at pangalan na maigi kaysa mga anak na lalaki o babae. Aking bibigyan sila ng walang hanggang pangalan na hindi mapaparam. Gayon din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon, bawat nangingilin ng Sabat upang huwag lapas tanganin at nag-iingat ng aking tipan. O, nakita nyo, talagang ang layunin ng Panginoon ay hindi lamang ituro ito na katotohanan para sa Israel lang, kundi ito'y para sa lahat yan. Para ginawa lang nga lang ang nasabi natin na ang Israel na magiging kasangkapan para ibigay ang aral na ito sa ibang mga bansa na kung tawagin ay mga Gentile nations. Kaya't nung dumating naman si Kristo bilang tagapagligtas ng lahat, ipinangilin din niya ang araw ng Sabat. Ayon sa Luke chapter 4 verse 16, sabi, at siya ay napasa Nazaret sa kanyang linakhan, at ayon sa kanyang kaugalian, siya ay pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat at nagtindig upang bumasa. O yun ito ang palatandaan o magpapakita na talagang naging kaugalian ni Kristo ang mangilin sa araw ng Sabat. At ayon sa pinag-aralan natin, ang pangingilin is huwag kang magtrabaho at saka dumalo ka sa pagpupulong. O si Kristo ngayon dito, o hindi siya nagtrabaho sa regular na trabaho ng anumang trabaho dyan, kagaya ng trabaho ng carpentry na kanyang ginawa noon, trabaho nilang mag-ama. Pero huminto doon sa trabaho na yon para makadalo doon sa pagpupulong. Ayan. Yan po ginawa ni Kristo hindi bilang isang Hudyo, kundi bilang isang tagapagligtas ng buong sanglibutan para makapag-iwan siya ng halimbawa. Kaya nga sa 1 Peter 2 verse 21 to 22 na sinasabi na si Kristo ay nag-iwan sa atin ng halimbawa para siya po ay ating susundin. Ayan. At si Pablo din naman bilang tagasunod ni Kristo, nag-iwan din siya ng halimbawa. Kaya nga sabi ni Pablo sa 1 Corinthians 11 verse 1, maging tagatulad kayo sa akin na gaya ko naman kay Kristo. So si Kristo, ginaya niya si Kristo, nag-iwan siya ng halimbawa. Si Pablo sumunod sa halimbawa ni Kristo. Sabi ngayon ni Pablo, sundin nyo ngayon yung aking halimbawa katulad ng pagsunod ko sa halimbawa ni Kristo. So yun po ang sistema dyan. Kung paano na si Kristo ay nangilin ng araw ng Sabat, si Pablo nagbigay din ng halimbawa ng pangingilin sa araw ng Sabat. Ayan. At yan po ay mababasa natin ng ibang talata, kagaya ng Acts chapter 17 verse 1 and 2. At pagtahak nga nila sa Amphipolis at sa Apollonia ay nagsirating sila sa Thessalonica na kinaroroonan ng isang sinagoga ng mga Hudyo. At si Pablo ayon sa ugali niya ay pumasok sa kanila at sa 3 Sabat ay nangipagkatuwiran sa kanila sa mga kasulatan. So yun po, tandaan natin yung pangingilin na unang-una is magpahinga sa regular na trabaho, ikalawa dumalo sa pagpupulong. So dito yan po ang ginawa ni
Pablo. Sa Acts chapter 13 verse 14 and 42-44, ganun din ang kanyang ginawa. Datapwat sila ay pagkatahak sa Perga ay nagsidating sa Antioquia ng Pisida at sila ay nagsipasok sa sinagoga sa araw ng Sabat at nagsiupo. At pag-alis nila ay kanilang ipinamanhik na salitain sa kanila ang mga salitang ito sa Sabat na susunod. At nang sumunod ng Sabat ay nagkatipon halos ang buong bayan upang pakinggan ang salita ng Diyos. O nakita natin dito na yung mga Hentil at mga Hudyo, sama-sama pa lang pareho sila nangingilin sa araw ng Sabat. So at that time, yung pangingilin ng mga Hudyo na mga Kristiyano at saka pangingilin nitong mga Hentil na naging Kristiyano ay iisang araw ng Sabat yun. Ayan po. Kasi totoo nga naman na bagamat hindi tayo na mga Kristiyano na Hentil, hindi man tayo Israel sa dugo, pero ikino-consider din tayo na Israel. Bakit kanyo? Sapagkat sabi ng Galatians 3 verse 26-29, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So tayo daw po sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo ay naging anak ng Diyos. At sabi daw verse 29, at kung kayo may kay Kristo, kayo ay binhi ni Abraham. Ayun. Sino ba yung mga Hudyo? Yun yung mga binhi ni Abraham. Tayo naman mga Kristiyano, pag tayo po ay nanampalataya kay Kristo, ay ituturing din tayo na binhi ni Abraham kahit na sa dugo ay Hentil tayo, pero dahil sa pananampalataya, tayo ay mabibilang na binhi ni Abraham. Therefore, kung tayo mabibilang na binhi ni Abraham, mabibiling din tayo na Israel ng Panginoon. Ayon sa Romans 2 verse 28-29, sabi po, sapagkat siya ay hindi Hudyo kung sa labas lamang, ni magiging pagtutuli yaong hayag sa laman. Datapwat siya ay Hudyo sa loob, at ang pagtutuli ay yaong sa puso, sa espiritu, hindi sa titik. Ang kanyang kapurihan ay hindi sa mga tao, kundi sa Diyos. Kaya yan po ang nangyayari doon. Totoo na tayo na mga Hentil, kung hindi man tayo natuli tulad ng mga Hudyo, pero ang pagkatuli naman daw natin dito ay sa puso. Kaya mapapabilang pa rin tayo sa Israel ng Panginoon. Ayan. So, yun po ang magpapatunay na hindi lang talaga para sa Israel yung tanda ng Sabat na yun, yung pangingilin ng Sabat na yun, hindi lamang tanda na ang bayan ng Israel ay yun ang bayan ng Diyos, kundi para din sa atin na mga Hentil. Kikilalanin din tayo ng Panginoon na tayo ang kanyang bayan kapag tayo po ay mangingilin din ng araw ng Sabat. So, yan po ang special na pagkakakilanlan sa mga anak ng Diyos noon at maging sa ngayon po. At kapag gagawin po natin yon na sa ngayon, bago mag-close ang probation, bago dumating yung 7 salot, kapag tayo po ay mangingilin, yan po may ilalagay yung tanda dito sa ating noo. Ibig sabihin, hindi mo makikita yung literal na tanda na para bang tatatakan ka. Hindi yan literal yan, pero makikita ng lahat every time may nakakakita sa iyo na ikaw ay nangingilin ng araw ng Sabat, sasabihin, ito talaga ito ang bayan ng Diyos. Yan ang anak ng Diyos. So every time na nakikita din ng Diyos na ikaw ay sumasamba sa araw ng Sabat, nagpapahinga at dumadalo ka sa pagpupulong sa araw ng Sabat, sabi ng Panginoon, ito yung mabait kong anak. Ayan. Ito ang mabait kong anak, masunurin kong anak. Pero kapag ikaw po ay hindi nangingilin ng Sabat at ikaw ay nag-aangking Kristiyano, sabi niya, ito ang suwail kong anak. Ayan. So, ano po ang gusto natin? Maging suwail na anak o maging masunurin na anak? Yan po, dapat maging masunurin tayo na anak. Para ibig sabihin, makikilala talaga na tayo ang nasa atin yung tanda. At ano po ang kagandahan noon? Kapag nasa atin po yung tanda at hindi natin kinakalimutan yan, nagiging lifestyle na po yan, na itatak na sa ating noo. Ibig sabihin, pagdating po ng pagbuhos ng 7 salot, protektado po tayo. Yan. Kaya sabi po ng salita ng Panginoon, pag inutusan niya itong mga magpapahirap dito sa mga tumanggap ng tanda ng hayop, sasabihin niya, huwag kayong lalapit sa sino mang tao na nasa kanyang noo ang aking tanda sa kanya.
at huwag nyo silang hahamakin. So yan po ang ating protection at the time of the 7 last plagues. Pero tandaan natin, kaya ang aking hamon sa inyo bago po tayo magtatapos ay kung meron po kayo sa inyo mga minamahal na mga nakikinig ngayon ang hindi pa nakapagsimula sa pangingilin ng araw ng Sabat, kayo po ay aking tinatawagan, hinahamon at ibinibigay po ang panawagan ng Panginoon sa inyo na simulan na po ninyo na ipangilin ang araw ng Sabat. Yamang alam ninyo, para sa ngayon pa lang habang may panahon pa, ay mailagay na yung tatak ng Diyos sa inyong, tanda ng Diyos sa inyong noo, para pagdating ng araw po ng pagbubuhos ng 7 salot ay hindi kayo matatamaan. Dahil kawawa po tayo kung wala. Pero tandaan po natin na bago po, yung pinaliwanag ko kahapon, bago po tayo mangilin ng araw ng Sabat, ay sumampalataya muna po tayo kay Kristo. Sapagkat alam nyo mga kapatid, ang pangingilin ng Sabat, kung wala sa labas o kung hindi tayo nananampalataya kay Kristo, walang kabuluhan yung pangingilin natin ng araw ng Sabat. Magiging makabuluhan lamang yung pangingilin natin ng araw ng Sabat kapag tayo po ay nanampalataya kay Kristo bilang ating personal na tagapagligtas. Kasi ang magbibigay po ng doon, ng kabuluhan doon sa ating pangingilin ng Sabat, ay ang ating relasyon doon kay Kristo. Ayan po. Kasi kung hahawakan mo lang yung Sabat, gustong mangilin, pero i-reject mo si Jesus Christ na yung personal Lord and Savior, mahuhulog ka, nakagaya ka ng mga Parisyo. Nangingilin sila ng Sabat, pero wala silang Kristo, wala silang kaligtasan. Ito naman ang masama naman sa iba, meron namang nagsasabi, nananampalataya daw sila kay Kristo, pero itinatakwil naman yung araw ng Sabat at saka yung kautusan. Mali din po yun. Dapat na sumampalataya kay Kristo, pagkatapos na sumampalataya at dahil tayo nga ay Kristiyano, kaya sumusunod tayo sa kautusan ng Diyos na ating Ama. Ayun, mangingilin tayo ng Sabat. So yun po ang isang importante. Huwag po natin gagayahin ang mga Hudyo na istrikto sa pangingilin ng Sabat pero walang Kristo sa kanilang buhay. Huwag na rin tayong tularan yung iba naman na nagsasabi na kay Kristo pero itinatakwil naman ang kautusan at ang araw ng Sabat. Dapat po sumampalataya tayo kay Kristo at tayo dahil sa ating pananampalataya at pagmamahal sa Kanya, sumunod tayo sa Kanyang mga kautusan kasama po ang utos ukol sa Sabat. Yun po ang tama mga kapatid. Simulan na po natin ngayon habang mapayapa pa. Huwag nating hintayin na darating na ang kabagabagan, kapighatian bago po tayo magsisimula pa lang. Baka too late na yon. Ito po ang aking panawagan sa inyong mga minamahal na mga kapatid at nawa po ay inyong papakinggan at huwag niyong ituturing na ito po ay galing sa atin kundi ito'y salita ng Panginoon. Ako po ay kasangkapan lamang o mouthpiece lang ng Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig at salamat po sa pagkakataon na tayo po ay nakapag-aral. Ating i-close ang pag-aaral natin gabi sa isang maikling panalangin. Dakilang Diyos, sa kaitasan po ng mga langit kami po ay nagagalak ngayon at nakapag-aral muli kami ng inyong mga salita. At hikayatin po ang puso ng lahat po ng mga kapatid, mga kaibigan na nakikinig o nakinig ng inyong pabalita ngayong gabi, ay amang nalaman na nila ang katotohanan. Nawa po ay tanggapin nila si Kristo sa kanilang buhay bilang personal tagapagligtas at simulan na po nila na ipangilin ang araw ng Sabat na magsilbing tanda sa pagitan ninyo at sa kanila, na magpapatutuo na sila po ay inyong anak at kayo ang kanilang Diyos na tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa gabing ito at patawarin niyo kami sa anumang kasalanan na aming nagawa sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Okay, thank you very much mga minamahal sa inyong pong pakikinig ng ating
Bible study ngayong gabi. At ulitin ko, kung meron pa po sa inyong mga katanungan, pangyari po lamang na kayo po ay ipahatid dito sa ating numero ang inyong mga katanungan, 0936-342-9428. Ulitin ko po, 0936-342-9428. Yan po ang ating numero dito sa radyo. Kung may mga katanungan po kayo na gusto nyong linawin dito sa ating pinapag-aralan, na hindi pa malinaw sa inyo, ay magtanong lamang po kayo. At maging sa ibang topic po na hindi natin natalakay dito, kung gusto nyo pang itanong, ay pwede po tayong mag-entertain. Okay, thank you very much. Hintayin ko po ang inyong mga katanungan. Magandang gabi sa inyong lahat. And share Analalante